Isa pong mapagpalang Tuesday morning sa inyong lahat mga ka-TFTD at para po sa ating again pagninilay sa araw na ito, ang ating magiging tanong ay how to decide or how do you decide? Ito po ang ating tanong sapagkat sa ebanghelyo natin ngayong araw na ito na hango sa ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 6, talata 17 hanggang 29. Dito po ay mababasa natin dito yung kwento tungkol dun sa beheading ni Saint John the Baptist. At of course, alam naman natin yung nangyari ito dahil sa maling desisyon. Dahil sa maling desisyon na itong si Herodes ay nagkaroon ng kaarawan base sa salaysay at sumayaw sa pagdiriwang sa harap ng kanyang mga panauhin. Sumayaw ang anak ni Herodias. At nang ang haring Herodes ay, alam niyo, yung talagang na-entertain sa he was delighted, ang sabi dito sa ebanghelyo, doon sa pag-perform ng anak ni Herodias. So sinabi niya, hilingin mo kung ano man ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Ito namang anak ni Herodias, yung nag-perform, lumapit sa kanyang ina na si Herodias. Ay nagtanong, anong ahingin ko sa hari? So ang sabi ni Herodias, hingin mo ang ulo ni Juan Bautista sa isang na nakalagay sa isang plato o na platter. At nung sinabi nung bata kay Herodes, labis na nalungkot si Haring Herodes sapagkat siya ay isa sa mga, alam nyo yun, yung talagang nakikinig kay Juan Bautista sa kanyang pangangaral. Pero dahil nga siya ay nakapangako, dahil nakapangako, hindi niya matanggihan at siya mapapahiya sa harap ng maraming kanyang mga panauhin. So, kaya tuloy, ang naging desisyon niya, ipapatay si Juan Bautista at pinugutan ng ulo. So mga kapatid, anong connection dun sa tanong? How to decide or how do we decide? Alam mo, minsan sa pagdedesisyon sa buhay, yun yung minsan pinakamahirap na gawin natin eh. Pero sa palagay ko po, well, hindi naman ito talaga absolute na ito talaga, pero this is one way for us to help na magdesisyon sa buhay. Sapagkat sa akin pong palagay, ang dalawang bagay o isang bagay na magandang i-consider sa pagdedesisyon sa buhay ay yung pagpili sa kung ano yung tama at kung ano yung mabuti. Minsan kasi pagpipili tayo, of course, it's always according to what we want. Pero yung kayang gusto natin ay tama. Kasi baka pag tinignan natin sa isang mas malaking perspektibo, baka yung gusto natin ay mali. Sa isang bahagi naman, sige, pwede ng tama. Kaya lamang, minsan, may mga bagay na sa palagay natin ay tama, pero sa pagtiningnan natin sa mas malawak na perspektibo, hindi pala mabuti. Hindi mabuti sa atin, hindi rin mabuti sa ibang tao. Kaya, if we will make a decision, let's always consider, ito ba ay tama? Ito ba ay mabuti? Sabi ko nga kanina, hindi naman ito absolute talaga. Itong mga binanggit na ito sapagkat ito'y bunga lamang po ng reflection. Pero magandang i-consider sa paggawa natin ng mga desisyon sa buhay. Kasi dadating tayo sa mga crossroads talaga sa buhay natin eh. Yun yung mga bagay, yung mga panahon na talagang tayo magdedesisyon. Anong gagawin natin? Saan tayo tutungo? Ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko? So sana mga kapatid, aral ng ebanghelyo, sana hindi lamang basta gusto natin, kundi dapat ay tama. At sabi ko nga, hindi lang basta tama, dapat ay mabuti. So, dapat ay tama at mabuti. Upang sa gayon, sa isang bahagi, edi mapabuti tayo at tayo ay hindi mapahamak at tayo ay magkaroon ng, alam niyo, yung mas magandang resulta sa ating mga pagdedesisyon sa buhay. So, how to decide or how do we decide? Let's always choose what is right and what is good. Okay po? So, syempre, hindi pa rin mawawala yung patuloy na of course, hamon sa atin na maging mga cyber missionaries. Patuloy nating evangelize ang social media. Please like, share ang ating pong page. Ganon din po ang ating Instagram at Thought for the Day. Ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing at ang atin pong TikTok account at Thought for the Day. At ito na, may listahan na po tayo ngayon. Pagbati po ng happy birthday kana Consolacion Manuba at kay Linda Manay, ang mga sisters po natin sa Apostolado ng Panalangin na isa sa mga sponsors ng ating Thought for the Day.
Ganun din po kay Ate Leia Lusada, happy birthday po. Kay Arvin Sartillo, kay Eunice Osinsao. And of course, paghiling pa rin ng panalangin para sa lahat pa rin ng apektado ng COVID-19 at para po sa kapayapaan ng lahat sa buong mundo. Ano po? End of conflicts, end of wars, end of misunderstandings. Talaga, magdasal tayo para sa kapayapaan ng buong daigdig. At syempre, tatandaan natin, no matter what the situation is, we are all blessed, always. And we are also called to be blessings to other people. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.